Si Eddie Fernandez o mas kilala sa bansag na Lagalag ay kinatakutan at naging patapon sa mga unang yugto ng kanyang buhay. Sa mga kaguluhang kanyang kinasangkutan ay hindi pumabor sa kanya ang tadhana at naging ex-convict ito. Nakilala din siya bilang ang ama ng sikat na mga awit at concert queen na si Pops Fernandez at napasok din ito sa mundo ng pinilakang tabing. Mula sa pagiging notorious na kriminal, naging isa siyang sikat na action star sa pelikulang Pilipino. Sa kabila ng kanyang madilim na nakaraan, nahanap niya ang kanyang lugar sa industriya ng pelikula at naging isa sa mga prominenteng action star ng kanyang panahon. Ang kanyang buhay ay naging makulay at puno ng kontrobersya kung saan naging mainit siya sa mga mata ng otoridad dahil di umano ay siya ang hinihinalang supplier ng bato sa mga kapwa artista. Nadawit siya sa isang malagim na insidente na kung saan ang grupo nila ay walang habas na pinaulanan ng bala ang isang sasakyan lulan, ang isang negosyanteng manliligaw ng kanyang leading lady. Kasama niya rito si Roberto Labra o mas kilala natin sa tawag na Berting Labra na isa rin sa mga nagpaulan ng bala gamit ang mga matataas na kalibre ng armas na nagresulta sa kanilang pagkakakulong. Matapos makulong ng 13 taon ay muling umingay ang kanyang pangalang Lagalag noong 1993, hindi dahil sa pagganap niya sa pelikula kundi nung subukan niyang takasan ang isang checkpoint at nakipagpalitan ng putok sa mga pulis. Dahilan upang brutal siyang masukol ng mga pulis at tadtad ng tama ng baril. Isa ito sa pinakabrutal na pagkasawi ng isang aktor at talagang parang apoy na kumalat sa mga pahayagan. Bukod kasi sa tadtad ng bala sa kanyang katawan ay isang tama pa ng bala sa ulo na ginawa ng malapitan ang kanyang natamo. Halina't ating alamin at balikan ang kwento ni Lagalag sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Eddie Fernandez ay isinilang noong taong 1939 at tubong lukban sa probinsya ng Quezon. Mula siya sa simpleng mahirap at habang lumalaki ay naging napakahirap talaga ng kanilang buhay dahil na rin sa ang kanyang kabataan ay panahon ng mga mananakop. Pagkatapos ng digmaan, siya ay napadpad sa Maynila upang makipagsapalaran dahil na rin sa kagustuhan niyang makatakas sa kahirapan. Nagtrabaho siya rito at nagsikap na buhayin ang kanyang sarili. Ngunit ng mga panahon ding iyon, dekada 50, ay nagsimulang magsulputan at mabuo ang marami at iba't ibang gangster sa Kamaynilaan, partikular na sa Tondo. Nalulong siya sa barkada at namuhay na kasapi sa sariling gang na kanyang kinabibilangan. Madalas silang masangkot sa mga rayo kontra sa mga grupo na kalaban din nila. Sa madaling salita, naging pariwara at tila walang direksyon ang buhay niya. Dahil sa impluwensya ng barkada, isang araw noong unang bahagi ng dekada 60, habang siya ay nakikipag-away, may isang tao na nagmamasid sa kanya sa hindi kalayuan at ang taong iyon ay napahanga kay Eddie dahil sa tikas ng kanyang pangangatawan at husay sa pakikipaglaban. Sinasabi rin na may taglay na kagandahang lalaki si Eddie noon at sakto ang mga katangiang hinahanap ng taong nagmamasid sa mga katangiang tinataglay ni Eddie Fernandez. Ang nasabing nagmamasid ay isang direktor sa ilalim ng BF Premier Productions at ng mga panahong iyon ay isa ito sa mga tinitingala sa pinilakang tabing. Inimbitahan ng direktor si Eddie Fernandez upang subukang umarte sa harap ng kamera at nagpakita siya ng interes dito at maging sa talento niya. Madaling natanggap si Eddie at dahil na rin sa husay nito sa pakikipagbakbakan sa totoong buhay, ginawa siyang action star at sinimulang bigyan ng ganap sa pelikula. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang kapalaran. Mula sa pagiging laman ng mga kaguluhan sa lansangan, naging isa na siya sa mga pinagkakaguluhan at nagsimula na nang lumaki ang kanyang pangalan sa mundo ng maaksyong pelikula.
Dekada 60 ang pinakamayabong na pagbulusok ng kanyang karera. Dito rin niya nakuha ang karakter ni Agent Lagalag at ito ang nagpasikat sa kanya ng husto. Sa mga hindi nakakaalam, si Agent Lagalag ay ang Tagalog version ni James Bond. Ang ibig nilang sabihin, siguradong blockbuster hit agad iyon at punong-puno ng aksyon ng pelikula. Ganyan ang naging reputasyon ni Eddie Fernandez noon, dahilan upang makilala siya sa bansag na Lagalag at mas nakilala pa siya sa bansag kaysa sa kanyang tunay na pangalan. Dahil sa lapis na kasikatan ni Lagalag noon, sa loob lamang ng taong 1966, nakagawa siya ng halos 14 na pelikula kung saan nag-average ito ng isang pelikula kada 3 linggo. Kung susumahin, kung pagsasama-samahin ang lahat ng pelikulang ginawa ngayon ng lahat ng artista kung ikukumpara kay Lagalag na nag-iisa lamang. Malaki ang pagbabagong idinulot ng kanyang karera. Ngunit tulad ng karamihan na silaw sa kasikatan, hindi siya naiiba sa mga iyon. Madalas siyang nalilink sa kanyang mga leading lady at nagiging kilabot ng mga kababaihan. Dito niya nakilala si Dulce Lucban at nagkaroon sila ng relasyon at kalaunan ay nagpasyang magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. Nagbunga ng marami ang kanilang pagmamahalan at isa na rito ang kinikilala ng marami, ang singer, actress at ang nag-iisang concert queen na si Pops Fernandez. Napakarami rin niyang ginawang pelikula sa buong panahon ng kanyang karera na hindi na kailangang isa-isahin pa tulad ng isang ulap sa kalangitan. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nagpadala si Lagalag sa masamang ihip ng hangin. Kung gaano kabilis binago ng showbiz ang kanyang buhay, ganito rin kabilis sinira nito ang kanyang pagkatao. September 17, 1966. Habang nagsushoot sila ng pelikulang pinamagatan na Ako ang Sasagupa. Ginanap ito sa bahay ng isang nagngangalang Mr. Nasal sa Biak na Bato Street sa Quezon City. Si Lagalag ang pangunahing bida at ang aktres na si Rosana Ortiz naman ang kanyang leading lady, habang si Roberto Labra naman ang pansuportang bida o kaibigan. Siya ang idol na si Berting Labra na naging sanggang dikit nila noon. Bandang alas 5 ng hapon, sa kalagitnaan ng shooting ay dumating sa lugar ang Bulakeñong negosyante na si Renato Pangilinan at kasama nito ang dalawa pa na kinikilalang sina Apolinario Lopez at Hilario Sigua. Dinalaw ni Pangilinan si Rosana Ortiz na leading lady ni Lagalag na siya rin palang rason kung bakit na late sa set ang aktres. Noong araw na iyon, kilalang malapit sa isa't isa sina Rosana at Pangilinan. Pagdating ng grupo ni Pangilinan, agad siyang ipinakilala ng aktres kina Eddie Fernandez at iba pang casts ng pelikula, kasama na si Berting Labra at Tony Baguio. Naging maayos ang pagtanggap nila rito at inaya pang mag-inuman pagkatapos ng set. Habang tumatagal ang usapan ng dalawang grupo at kinakain ng espiritu ng alak ang kanilang pagkatao, mayroon tumawag sa Presinto 1 ng Quezon City Police na nasa Mayon Street lamang, hindi kalayuan sa lugar na iyon. Ayon sa tawag na natanggap, mayroong grupo ng mga kalalakihan na armado ng baril ang pumasok sa Nasal Residence sa Biak na Bato kung saan nga ginanap ang shooting ng pelikula. Ilang sandali lang, mayroong 2 pulis na dumating sa lugar upang i-verify ang natanggap na tawag. Pagpasok nila sa loob at sabihin sa mga taong naroon ang kanilang pakay, agad na tumayo si Eddie Fernandez at itinaas ang damit, sabay sabing siya ay walang dala. Ngunit ang grupo ni Pangilinan ay mayroon. Umamin ang grupo ni Pangilinan na mayroon nga silang baril at pinaulakan din ng mga ito ang paanyaya ng mga pulis na sumama sila sa presinto upang i-verify ang ilegalidad ng kanilang mga armas. Pagkaalis nila patungo sa himpilan ng pulis, nag-request si Rosana kina Eddie na samahan siyang sumunod sa presinto upang tulungan si Pangilinan na linisin ang pangalan nila sa pag-iimbestiga ng pulis. Naging maayos ang lahat at kumpleto ang dokumentong legal para sa pag-aari at pagdadala ng baril na ipinakita ng grupo ni Pangilinan, dahilan kung bakit nakaalis din sila sa tanggapan ng mga pulis. Samantala, bago sila bumalik sa pinanggalingan nila, narinig ni Rosana na nagsalita si Eddie na kuhain ang mahaba.
Nagulat siya nang makita niya ang isang Carvine ang tinutukoy ni Eddie at dahil sa takot, hindi na siya sumabay pa sa mga ito pag-uwi at sa halip ay sumakay si Rosana sa sasakyan ng grupo ni Pangilinan. Habang papauwi, sinusundan nila Lagalag ang sasakyan nila Pangilinan at habang binabagtas ang kahabaan ng daan, bigla silang kumanan sa may bahagi ng Bonifacio Street papalayo sa biyak na bato na siyang lokasyon ng shooting na dapat nilang puntahan. Agad itong hinabol nila Eddie Fernandez at huminto lamang ng maipit sa traffic sa boundary ng Maynila at Quezon City. Bumaba ng sasakyan sina Lagalag at pinalibutan ng mga ito ang sasakyan nila Pangilinan. Dala ang mahabang baril. Pumwesto si Eddie sa kanang bahagi kung saan si Pangilinan habang nasa kaliwang bahagi naman si Berting Labra at ang isa pa na may nakatutok din baril. Pagkakita ni Rosana sa kanila, takot na takot ito at nagsusumigaw upang pigilan si Eddie. Ngunit walang sabi-sabi ay pinaulanan nila ng bala ang mga nasa loob ng sasakyan. Bumulagta si Pangilinan at duguan pang humandusay sa kandungan mismo ni Rosana. Ang dalawa namang kasama ay sugatan at hindi na rin umabot ng buhay matapos isugod sa Chinese General Hospital na siyang ospital na pinakamalapit sa pinangyarihan ng insidente. Samantala, si Eddie Fernandez ay sugatan din at nagtamo ng 2 tama ng bala sa hita at sa dibdib. Sinugod din siya sa ospital at pagkatapos nito ay dininig ang kaso nila kung saan ayon sa masusing investigasyon na isinagawa, napatunayan na si Eddie ang tumawag sa pulis na nagsabing mayroong armadong mga tao na pumasok sa kanilang lugar. Sa kabilang banda, nagkasala ang grupo nila sa kasong pagpatay at isa lamang ang itinuturong motibo ayon sa mga pulis at iyon ay ang matinding selos. Si Lagalag, Berting Labra at kasama ang isa pa ay nahatula ng 13 taong pagkakabilanggo at pinagbayad sa hukuman ng halagang 12,000 pesos para sa pagkakapaslang kay Pangilinan, 20,000 pesos para sa danyos na moral at isa pang 20,000 pesos para sa pangkahalatang gamit na naperwisyo. Sa kulungan nila ginugol ang sintensya nila hanggang sa makalaya sila noong taong 1982. Pagkalabas sa bilangguan, sinubukan ni Eddie Fernandez na muling buhayin ang kanyang pangalan sa pinilakang tabing, ngunit hindi na ito naging kagaya ng panahon ni Lagalag noong dekada 60. Si Eddie Fernandez ay nasangkot sa iba't ibang kaso na may kinalaman sa iligal na bisyo na ayon sa NBI, naging supplier ito ng bato sa mga kapwa artista sa loob at labas ng showbiz. Noong October 13, 1993 ay nagsagawa ng checkpoint ang Makati Mobile Patrol. Lula ng kanyang puting Toyota Corolla liftback ay mabilis na humarurot si Eddie Fernandez at hindi pinansin ang checkpoint ng mga kapulisan. Agad siyang hinabol ng Makati Mobile Patrol Unit at nang ma-corner si Lagalag ay nakipagpalitan siya ng putok sa mga otoridad. Nagtamo si Eddie Fernandez ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit ang pinakagrabing tinamo ng aktor ay sa kanyang sintido na ayon sa masusing investigasyon ng NBI ay isinagawa ito ng malapitan. Sa pamumuno ni Attorney Orlando Dizon na hepe ng Special Operations Group ng NBI ay sinampahan ng kasong pagtumba ang 3 pulis na sangkot sa pagkamatay ni Eddie Fernandez o tinatawag na Lagalag dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa kanyang mga unang pelikula. So ngayon, alam mo na ha?